Nang pumunta ang delivery man upang kunin ang order, hindi sinasadyang nabangga niya ang dalawang mayayamang kabataan. Hindi lang siya tinawanan ng mga ito, sinadya pa nilang agawin ang dala niyang order at ihagis iyon sa lupa. Hindi pumayag si Jamie na apihin na lamang siya. Isinuot niya ang kanyang helmet, piniga ang silinyador at hinabol ang mga ito. Matapos tumawid sa ilang kalye, dumaan siya sa isang shortcut at hinarangan ang kanilang sports car. Itinaas niya ang nasirang pagkain at hiningi na bayaran nila ito. Napansin ng mayamang babae na maraming taong nanonood, kaya napilitan siyang ibigay ang pera. Hindi na ito masyadong inisip ni Jamie pagkatapos. Sa oras ng kanyang pahinga, nakapulot siya ng isang nawawalang cellphone. Hiniling ng may-ari na ihatid niya ito sa isang address at inalok siyang bayaran ng 300,000 won. Inilagay ni Jamie ang cellphone sa loob ng isang phone booth, ngunit hindi niya alam na ang transaksyong ito ay isa palang bitag. Kinabukasan, biglang sinira ng mga pulis ang pinto at sa pilitang inaresto siya. Inakusahan siya ng pagpatay. Lumabas na ang may-ari ng cellphone ay napatay isang araw bago iyon at si Jamie ang nag-iisang suspect. Sa korte, ipinakita ng prosekusyon ang kanyang mga delivery record. Noong araw ng krimen, totoo ngang pumunta siya sa apartment ng biktima at huminto roon ng 7 minuto habang naghahatid. Ang panahong iyon ang itinuring na oras ng krimen. Ngunit sa totoo lang, huminto lamang siya upang ilipat ang isang paso ng halaman. Pagkatapos, tinulungan pa niya ang isang matandang babae na buhatin ang kanyang bagahe na hindi niya alam na ang laman pala ng maleta ay ang bangkay ng biktima. Ang tanging fingerprints na natagpuan sa maleta ay kay Jamie. Mas malala pa, ang lugar kung saan niya ibinalik ang cellphone ay siya ring lugar kung saan natagpuan ang bangkay at ang kanyang bracelet ay nahanap din sa pinangyarihan. Regalo iyon ng kanyang kasintahan. Ang huling ebidensya ang tuluyang nagwasak sa kanya. May mga bakas ng kanyang DNA na natagpuan. Bumagsak si Jamie. Kahit gaano pa niya ipaglaban ang kanyang inosensya, walang naniwala sa kanya. Dahil sa matitibay na ebidensya, napatunayang siya ay nagkasala at ipinadala sa bilangguan. Iniwan siya ng kanyang kasintahan at ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi kinaya ang nangyari. Nagpakamatay ito. Ito ang naging huling patak para kay Jamie. 3 beses niyang tinangkang tapusin ang kanyang buhay, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo siya. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang pari. Sinabi ng pari sa kanya, ang pagsuko ay walang mababago. Kailangan mong maging matatag upang mabawi ang kontrol sa iyong kapalaran. Dahil sa mga salitang iyon, muling nakahanap si Jamie ng dahilan para mabuhay. Araw-araw niyang sinanay ang kanyang katawan. Nagsimula rin siyang matuto ng mga bagong kasanayan. Sa loob ng 5 taon, nakakuha siya ng maraming sertipikasyon. Kahit madalas pa rin siyang mabugbog, natutunan na niyang lumaban. Mula sa isang taong gustong sumuko sa buhay, naging isa siyang taong may kahangahangang lakas ng loob. Hanggang sa isang araw, may dumating na bagong bilanggo sa kulungan. At ang kaso nito ay eksaktong kapareho ng kay Jamie. Pati ang defense lawyer ay iisang tao rin. Agad na pagtanto ni Jamie na ang lahat ay bahagi ng isang sunod-sunod na bitag. Bawat hakbang ay maingat na pinagplanuhan. Maging ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay maaaring hindi aksidente. Kinausap niya ang dati niyang abogado. Alam ng abogado na nabunyag na ang katotohanan, kaya inamin niya ang lahat. Ngunit ano ang magagawa ni Jamie? Sino ang maniniwala sa isang taong nahatulan na? Bukod pa rito, winasak na ng abogado ang lahat ng ebidensya. Habang tinititigan ang mapagmataas na mukha ng abogado, palihim na nanumpa si Jamie na maghihiganti at magsisimula ang kanyang paghihiganti sa sandaling makatakas siya sa bilangguan. Ilalantad niya ang buong katotohanan sa likod ng lahat. Kaya sa tingin mo nangyayari din kaya ito sa totoong buhay?